Dato. Ang dato ay isang terminong ginamit sa kultura ng Pilipinas para tumukoy sa isang pinuno ng tribo, o pinuno. Ang titulong, dato, ay tradisyonal na ginagamit sa iba't ibang grupo ng mga katutubo sa Pilipinas, tulad ng mga Tagalog, Bisaya, at Lumad, upang tukuyin ang isang taong may mataas na katayuan at awtoridad. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mahalagang papel ang dato sa pamamahala at organisasyon ng kani-kanilang pamayanan. Responsable sila sa pagpapanatili ng batas at kaayusan, paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan, at pagprotekta sa kanilang mga tao mula sa panlabas na banta. Mayroon din silang kapangyarihang magpatupad ng mga alituntunin at regulasyon, magpataw ng mga buwis at tributo, at pakilyusan ng kanilang mga nasasakupan para sa mga sama-samang gawain tulad ng agrikultura, pagtatanggol, at kalakalan. Ang posisyon ng dato ay karaniwang ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa, bagaman mayroon ding mga pagkakataon ng paghalili sa pamamagitan ng halalan, paghirang, o pananakop. Ang mga dato ay nagtamasa ng mataas na antas ng paggalang at katapatan mula sa kanilang mga tagasunod, na itinuturing sila bilang sagisag ng kanilang kultura, tradisyon, at pagkakakilanlan. Sa ngayon, ginagamit pa rin ang terminong dato sa ilang bahagi ng Pilipinas, partikular sa rehiyon ng Mindanao, kung saan nauugnay ito sa mga pamayanang Muslim. Ang titulo ay naging simbolo rin ng katutubong pamana at paglaban, dahil ang ilang grupong Pilipino ay naghahangad na mabawi ang kanilang mga lupaing ninuno at igiit ang kanilang mga karapatan bilang marginalized na komunidad. This 106-year-old indigenous Filipino tattoo artist has become the oldest person to appear on the cover of Vogue. Apo Wangod graced the cover of Vogue Philippines' April issue. She resides in the mountain village of Buscalan in Kalinga province, where she started tattooing at 16 under the guidance of her father. She uses a 1,000-year-old tapping technique known as buttock, which uses a pomelo thorn attached to a bamboo stick that has been dipped in water and coal. People from around the world travel to the village to get her tattoos, as she is considered the last Mambabatok, or traditional Kalinga tattoo artist of her generation. A Mambabatok can only pass their skill down through their bloodline, and Wangod has trained her grandnieces to keep the practice alive. However, she says she plans to continue tattooing for as long as her sight allows.